Magsasalita pa sana si Goal, wala namang evidence, ngunit biglang sumingit ang patriarch, nang sinabi mong medalya, ito ba ang tinutukoy mo? Sabay taas ng medalya sa kanyang kamay, ang tanging taong may koneksyon sa Diyos ay ang Papa, at ang gintong medalya na pinagpala niya, ang banal na medalya, ay hindi basta-bastang masusunog, kahit noong ako pa ang hari ng mga kalansay, imposible itong mangyari. Paano ito naging posible? O baka naman dahil sa aking muling pagkabuhay sa katawang ito, ako ay naging mas malakas. Ikaw ni Isaac, nagulat na sinabi ni Goal. Paano mo ito nahanap? Ama, pinulot ko ito habang pauwi, nakabaon ito sa ilalim ng ilog Iwa. Sabi ng patriarch, nakangiting sinabi ni Ri, napakagaling ninyo. Ama, kung talagang kaya ni Isaac tunawin ang gintong medalya ng Papa gamit ang kanyang apoy, nakangiting pinagyabang ni Isaac na sumang-ayon kay Ri na patunay ito na may kalamangan na ang pamilya Eshua sa kapangyarihan laban sa pamilya ng Papa. Dagdag pa ni Ri, kung kaya niyang tiisin ang banal na apoy ng hari ng mga kalansay, ibig sabihin ay isinilang siya upang tugisin ito. Sumang-ayon ng isang elder sa sinabi ni Ri, ngunit hindi ba kamakailan lang ay dumanas tayo ng matinding pagkawala dahil sa pagtatago ng hari ng mga kalansay? Tama, ang panahon ng hari ng mga kalansay ay maaaring bumalik kung hindi tayo kikilos ngayon. Dagdag ng isang elder, ano, pinag-uusapan na naman nila ito, ika ni Isaac. Nagsalita si Whisper at sinabing mukhang may isang nagpapanggap bilang ikaw, Panginoon. Napaisip si Isaac na, hindi ko ito pinag-aalala, ngunit nagiging mas madali ang aking mga kilos kung may ibang bagay na pumupukaw sa atensyon ng pamilya Eshua. Nakangiting sumang-ayon si Whisper, tama ka. Nakalipas na ang 70 taon. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang sinabi ni Ri na pumunta ang hari ng mga kalansay sa mansyon ng pamilya Eshua upang magbitiw ng isang sumpa. Gulat na nakikinig si Isaac at sinabing, isang sumpa. Galit na pinaliwanag ni Rina, nilayo ng hari ng kalansay at lipulin ang lahi ng banal na Saintess bloodline. Nakakakilabot ang sumpang iyon. Nakangiting sinabi ni Whisper na ngunit kung iisipin, 70 taon na ang nakalipas. Walang paraan na ikaw ang gumawa nito, Panginoon, dahil ikaw mismo ay sumabog 150 taon na ang nakalipas. Nakapakit na iniisip ni Isaac at sinabing, isang sumpa sa bloodline. Kaya ba sinasabi nilang hindi ako magtatagal? Nakangiting iniisip ni Isaac na, bahala na. Para sa akin, ang sumpa ng isang demonyo ay isang laruan lang. Kailangan ko lang gamitin ang aking mana upang alisin ito. Sinabi ng babaeng elder na kahit hindi nito kayang patayin ang pamilyang Eshua, humihina naman sila dahil sa pagkabaog ng iba at paghinto ng paglaki. Sinabi naman ng isang elder na, marami nga ang napapanot dahil sa sumpang ito. Galit na sinabi ni Isaac na, panot. Ha! Ang sinungaling na iyon, papatayin ko siya. Natatawang sinabi ni Whisper na, baka naman namama na lang ang pagkapanot. Idinagdag ni Isaac, nakita mo ba ang buhok ng pinuno ng pamilya? Napakakapal. Biglang nagsalit ang patriarch, isang sumpa, pero ang kanyang pulang mata ay tila nasa ilalim ng isang matinding sumpa habang tinatitigan si Isaac. Sinabi niya din na, ang banal na apoy ay masyadong mahina. Napakunot ulo si Isaac at sinabi, sandali, ano ang sinabi mo? Hindi maganda ang pakiramdam ko sa sinasabi mo. Tugon niya sa sinabi ng patriarch. Bibigyan ko siya ng banal na kaluluwa. Ika ng patriarch na ikinagulat ni Ri at ng ibang elder. Nagulat si Isaac at sinabi, ano? Ang banal na kaluluwa. Ang banal na kaluluwa ay isang biyaya na tanging ibinibigay ng Diyos. Kailangan niya ito upang lumampas sa hangganan ng kapangyarihan, isang antas na ni ang mga Diyos ay hindi kayang marating. Ngunit ngayon, tila swerte ako, dagdag ni Isaac. Kapag nakuha ko ang banal na kaluluwa, at kapag nalampasan ko ang limitasyon, pupulbyusan ko ang mga Diyos. Na masaya niyang iniisip. Gulat na sinabi ni Goal na, banal na kaluluwa. Hindi ito para sa isang musmos. Tanging mga nagbigay ng karangalan sa pamilya ang maaaring makatanggap nito. Ano ang nagawa niya para sa ating pamilya? Kahit na kaya niyang sunugin ang gintong medalya, sa huli, ito ay isang direktang pagsuway sa pamilya ng Papa. Naiinis na ekspresyon ni Isaac ito na naman siya, hindi sila mananatiling tahimik tungkol dito. Galit na sinabi ng patriarch na, Goal, ano ang ginawa mo noong binigyan tayo ng hamon ng Papa? Pinayagan mo lang silang bastyusan ang ating pamilya.
Pinrotektahan mo ba ang ating pangalan? Kahit ang mababangas na hayop ay pinoprotektahan ang kanilang mga anak. At ang pamilya Yeshua ay kilala sa pagpapanatili ng ating dangal. Kung hindi natin ipagtatanggol ang ating dangal, sino ang gagawa nito para sa atin? Nakangiting nakikinig si Isaac habang sinasabi ng patriarch ito. Nakadapang takot na takot si Goal at sinabi ng patriarch na tipunin ang lahat ng tao sa ating teritoryo. Ipagkakaloob natin ang pagpapala kay Isaac. Makalipas ang ilang araw sa pamilyang Yeshua. Sinabi ni Rina, Ama, hindi ba dapat ibibigay ninyo kay Isaac ang banal na kaluluwa? Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi naman ng patriarch na, hindi ba ninyo nauunawaan? Maaari siyang maging baldado kung pipilitin natin siyang taglayin ng elemento ng apoy o tubig upang alisin ang ibabang bahagi ng hari ng mga kalansay sa kanyang katawan. Ang templo ng apoy at tubig ay tinatanggihan ng anumang may kinalaman sa kapangyarihan ng demonyo dahil sa lakas nitong taglay. Kung mangyari ito, hindi siya makakagamit ng banal na sining. Hindi rin siya maaaring lumampas sa antas 5 bilang isang mataas na pari. Kaya hayaan natin siyang pumili. Apoy, tubig, o banal na kaluluwa. Nakangiting nalaman ni Goal ang sinabi ng patriarch at sinabi, huwag kang magkamali. Hindi basta-basta ipagkakaloob ni Ama ang banal na kaluluwa. Inilagay ng patriarch ang mga enerhiya sa harap ni Isaac at sinabi na pumili siya ng isa lamang. Nakatingin si Ri na halatang kabado sa nagyayari at sinabing, Isaac, piliin mo ang puti. Dahan-daang kinukuha ni Isaac ang isang energy. Gulat na nakita ng karamihan na ang pulang enerhiya ang kinuha ni Isaac at inangat niya ito habang sinisilip ang fire energy. Nakangiting inaasar ni Goal si Ri at sinabing huwag siyang malungkot sa pangyayari. Sinabi ni Goal na ang 4th rank ay sapat na para sa isang batang Yeshua na magbibigay karangalan at nahinto ang pagsasalita niya nang biglang may mas malakas en linawag na lumabas. Ang pulang enerhiya ay unti-unting nababasag at isang malaking apoy ang bumalot sa buong lugar. Nagulat ang mga elder sa nakikita nila. Sinabi nila na, sandali, ito ay ang templo ng apoy. Isang babaeng figure ang lumabas sa apoy na ikinagulat ni Ri at iba pa. Isang banal na kaluluwa ang lumabas sa apoy. Nagkaroon ng kaguluhan dahil sa nakita nila. Galit na sinabi ni Goal na hindi maaari. Banal na kaluluwa. Ama, paano ito posible? Chill na sinabi ng patriarch na, tumahimik ka, Goal. Hindi ko sinabing iisang banal na kaluluwa lang ang nandito. Ngunit sinabi din ng patriarch na, ang pundasyon ng Yeshua ay tubig. Ngunit kaya niyang sunugin ang gintong medalya ng Papa, kaya sinubukan ko siyang ilagay sa isang patibong, pero nagawa niya ang tamang pagpili, na hindi niya inaasahan ngunit may galit sa mukha ng banal na kaluluwa at sinabing, Haring Ilay Yeshua, nasisiraan ka na ba ng bait? Paano mo nagawang ipatawag ang isang hari sa mundo ng tao, na ikinatakot din ng mga elder sa sinabi nito? Naglabas ng matinding aura ng apoy ang banal na kaluluwa sa galit na kinapanik ng mga elder. Isa sa mga elder ang nagsabi na maglagay ng Holy Defense Art dahil sa nagyayari. Galit naman sinabi ni Goal na paano niya nagawang ilabas ang isang banal na hari. Plano mo bang sunugin ang ating teritoryo? Tanong nito ngunti tahimik na tinuto ng patriarch at sinabing, hindi ako ang tumawag sa kanya. Siya ang gumawa nito. Nagulat si Isaac sa pagturo ng patriarch. Nakangiti naman ang patriarch dahil sa mga pangyayari at sa ginawa ni Isaac na ikagulat ng lahat. Habang si Isaac naman ay hindi din alam ang gagawin at sinabi sa sarili na baka nga mamamatay na talaga siya ngayon.